Alam natin madami mga nakatagong lihim na misteryo sa kasalukuyan natin. Di pa napatunayan ng siyentipiko na may exist na syudad. Samot-saring kwentong alamat tulad ng Atlantis at Bermuda na tagal na ng panahon na kalubog sa dagat dahil sa dilubyong dala sa mga taong naninirahan noong unang panahon. Alam niyo ba, mayroon din sa ating nakatagong lihim dito sa kapuluan ng Pilipinas na misteryo di pa nakakalam sa atin. Hindi pa, ay samahan niyo ako dito sa channel natin na maitampo ko sa inyong aral o teorya na ibabahagi ko sa inyo. At kung bago ka pa lang at interesado kayo sa panibagong kwento ngayon, ay huwag niyong kalimutang pakipindot ang subscribe button at notification bell para lagi kayong ma-update. Kasaysayan, teorya, kaalaman at katatakutan dito sa Janibel Tales. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng biringan? Ang ibig sabihin ng biringan sa Bisaya ay hanapan ng nawawala. May mga residenteng nagtanong na nakapunta raw sila ng biringan o mahiwagang syudad. Ang sabi nila, kapag nasa loob ka raw ng Biringan City, ay makikita mo doon mas advance pa ang sibilisasyon di gaya sa modernong panahon natin ngayon. Doon sa Biringan, ang mga tao doon ay walang dalawang guhit sa kanilang gitnang bibig at saka magaganda at mapuputi raw ang mga balat nila doon. Masasabi mo na batang-bata pa kanilang itsura at di na tayo mga tao. Mabilis malilipasan ng oras at tatananda tayo. Di kaya sa mga engkanto matagal ang nanatili nila sa loob ng mahabang panahon. Alam nyo ba ang kasuotan ng mga biringan ay kulay itim? Wala kang makikitang makukulay na panamit nila kung ikaw makakapunta sa biringan. May mga lokal na residente na kapagkwento na mayroon raw naliligaw na mga deliverman galing pa raw ibang lungsod at saka ship equipment na ipadala raw nila sa Samar dahil raw mayroon raw impormasyon sa kanilang binigay na address na galing raw ng Biringan Samar kung saan nila ipadala ang order sa kanila. Subalit walang nakakaalam ng lokasyon kung saang banda ang Biringan. Ang alam lang natin ang mayroon lang na lugar sa Samar ay Borongan City. Alam niyo ba, di pa nakakapasok sa loob ng mahiwagang syudad. May tatlong teorya at posibilidad na portal patungo sa loob ng Biringan. Madalas mo makita sa mga kapunuan na maaari nasa loob ng malaking butas na punong kahoy. Maaari raw sa mga kapunuan ng Kalbayo o Katarman banda ang mahiwagang syudad ng Biringan. Di pa rin nakakalam hanggang ngayong kasalukuyan natin. Ang sabi ng mga residente, kung nakakapasok ka raw sa loob ng Biringan, mayroon raw inahain sa lamesa mga iba't ibang handaan o okasyon. Kasama na ang dalawang kanin na di na mawawala sa atin at sa kanila. Kung itim naman ang pinili mong kainin, ay di ka makakabalik sa loob ng mundong pinanggalingan mo. Kung puti naman pinili mong kainin, ay may dalawang kategorya na maaari mong piliin sa kanila kung gusto mong manirahan kasama nila o gusto mong umuwi. Kapag di ka raw makakauwi sa iyong mundo, ang iyong katawan sa labas ng mundo ay magiging sanga na punong kahoy. May mga motoristang nagsalaysay, naririnig raw nila ang tunog ng tren
na mayroon raw dumaan sa kanila na di malinaw kung saan ba nanggagaling yung tunog. Habang binabagtas niya ang daan papuntang pauwi sa Kalbayog, Samar. Habang mahamog ang daan niya, may nakapagsabi o nakapagkwento, mayroon raw nawawalang 2 minor din edad na babae. Inimbita raw sila ni Carolina. Kanilang nayon, ilang buwan na nakakaraan ay wala nakakaalam na impormasyon sa 2 dalaga kung saan dinala sila ng babae sa Samar. Ang isa rito na kwento ay galing sa taxi driver. Tawagin natin sa pangalan na si Alfred. Ang salaysay niya raw, nakapunta siya ng mahiwagang syudad na Biringan. Ang paliwanag niya, may isinakay siya ng babaeng pasahero. Itago raw natin sa pangalan si Edna. Ang paliwanag sa kanya ng babae kay Alfred ay patungo raw siya ng Biringan. Nagtaka naman si Alfred sa tanong sa kanyang pasahero. Ang alam lang niya na walang lokasyon na lugar sa Samar. Kahit natatawa si Manong driver, tinanong ulit niya kung saang banda ang Biringan City. Ang sagot nito sa kanya ni Edna sa tanong ni Alfred ay dediretso lang sa mahabang ruta. Ay lilitaw raw sa kanya ang liwanag patungo sa daan, sabi sa kanyang pasahero. Ilang minutong biyay ni Alfred sa ruta patungo raw sa Biringan, may napansin si Alfred may lumitaw sa kanyang daan ng liwanag na di niya alam. Kaya ang salaysay ni Alfred sa kanyang nakita ay kumikinang raw sa ganda ang lugar na kinaroonan niya. At saka madaming mga taong nagmamasyal tuwing gabi. Bago ibinigay sa kanya ng pasahero ang malaking halaga ng pera, sa paghatid nito ay nabutan niya raw ng sukli ang kanyang pasahero. Subalit sa harapan niya, naglaho ang syudad na kinaroonan niya at saka ang pasahero niya, kasama na doon ang mga taong nagmamasyal sa gabi. Na ikinataka niya at napakamot na lang sa ulo si Alfred. Tumingin si Alfred sa kaha kung binayaran siya ng pera ng babae. Nakita niya ay iba ang abot na pera sa kanya. Biglang naging sangang daong na ibinayad sa kanya ni Edna. Tila ba di siya makapaniwala sa nakita.